Kasunod ng Quezon City, inaasahang idedeklara rin ang dengue outbreak sa 8 iba pang lugar sa bansa ayon sa Health Department. Sa Mandaluyong, pati pagpatay ng lamok at kitikiti, bibigyan ng pabuya. Nakatutok si Oscar Oida. Sa alaala na lang mababalikan ni Lola Lorena ang pagiging mabait at masayahin ng 14 anyos niyang apo na si Chantely Tordillo. Binawian ito ng buhay dahil sa dumapong dengue na inakala nilang simpleng trangkaso lang. Sa ospital, lumalabas yung dugo sa ilong, sumusuka siya ng dugo. Kung nagapan sana namin, gagaling siya. Kasi gagawin namin lahat para gumaling siya eh. Pero hindi namin alam na ganun. Dahil ikalawa na sa mga nasawi sa dengue sa Barangay Addition Hill sa Mandaluyong, bukod pa sa mahigit 40 dinapuan ng sakit doon nitong Enero, maglulunsad ang barangay ng programang May Piso sa Mosquito. Ang gagawin po ng ating mga residente para may involvement mo sila ay hindi magdadala lang po sila sa amin dito ng kahit buhay, patay, or even kitikiti na papalitan namin at least 5 pieces of lamok in exchange of 1 peso. Kung buhay pa, ipapasok umano nila sa tinatawag nilang mosquito death chamber. Diyan sila pakakawalan lang hanggang sa tumama sila doon sa ating ultraviolet light. Bawal lumahok ang mga menor de edad sa programa. Sabi, baka daw mag-culture, baka daw mag-breed yung ating mga kabarangay. So, hindi po ito magiging forever na gagawin namin. Tutulong lang po, isa lang po ito sa alternatibo para mapababa yung kaso namin. Sa San Juan, mayat mayang misting ang panlaban sa dengue. Habang sa Barangay Old Balara sa Quezon City, pinag-aaralan kung gagawin ulit ang pagpapakawala ng mga palaka na naging pangontra dengue nila nitong mga nagdaang taon. Mostly lahat yan nilagay namin sa mga kanal, malaking tulong din na yung mga kinakain yan is mga yun nga, yung mga langaw, mga eggs, mga lamok. Kaya sa tingin namin na talagang nakatulong. Nabawasan ba yung kasong dengue? Yes po, almost 50% na-reduce yung cases ng dengue. Sa ngayon, nakatuon muna sila sa paglilinis lalo na sa mga pwedeng bahayan ng lamok. Lalo't may dengue outbreak na sa Quezon City kung saan di bababa sa 10 ang patay sa dengue. Maging sa Lapu-Lapu City sa Cebu, nasa 175 na ang mga naitalang kaso ng dengue. Sabi ng DOH, inaasahang 8 pang lugar ang idedeklarang may dengue outbreak pero hindi pa pinapangalanan ang mga lugar sa ngayon. Dati, hindi ito panahon ng dengue, pero tila nagbabago na umano ang sitwasyon. Hindi siya panahon ng tag-ulan, pero yung tinatawag na shear line, ITCZ, yung easterlies, dumadami yung buhos ng tubig at pag dumami ang buhos ng tubig, talagang naiipon yan sa paligid-ligid. Yung mga lamok dumadami. Kaya mahalagang malinis ang naiimbak na tubig. At kung may mararamdamang karamdaman, huwag babaliwalain tulad ng taas babang lagnat. Pag nawala na yung lagnat, saka lumalabas yung ibang tinatawag na warning signs. Ano yung mga yon? Yung pagdurugo ng gilagid, yung pagpapantal, yung pag-iba ng kulay ng dumi. Pakonsulta na ho sa isang center or ospital para masigurado kasi may test po para dyan na hindi naman humahal, minsan libre pa ho. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.